Ang ating nakagawiang paraan ng pagkain dito sa lipunan Pilipino ay itinakda ito ng mga policy ng gobyerno, no? Kung matatandaan natin, meron akong tinalakay sa mga nakalipas na episode, yung pagtalakay ko doon sa tinasabing food pyramid, ano? Itong food pyramid na inimbento ng United States Department of Agriculture sa Estados Unidos, na inilabas ito noong 1992 at ginaya na ito ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas. Sa Pilipinas, actually, ay gumawa siya ng isang particular, similar, pero may particular na application, yung kanyang ginawang patakaran dito. No? Noong 2014, naglabas ng programang tinatawag na Pinggang Pinoy. Itong Pinggang Pinoy ay isang visual aid na inilabas ng Food and Nutrition Research Institute. Ito ay sa ilalim ng Department of Science and Technology o DOST dito sa ating bansa. No? Ito ay na-develop para i-address daw di umano ang prevalence ng malnutrition, at ito ay yung mga lifestyle-related na mga diseases. No? Ito ay pinalaganap nila yung konsepto nila ng balanced diet at ganoon din yung konsepto nila ng eat in moderation sa mga particular na mga pagkain. No? Okay. Pumunta tayo ngayon doon sa pinakalaman niya. No? Itong inimbento nilang Pinggang Pinoy na ito ay may mga particularities pa sa application ito. Kung natatandaan nyo, naranasan nyo siguro doon sa mga sa eskwelahan, ano, yung programang Go, Grow, and Glow, no? Ito ay bahagi yon ng Pinggang Pinoy na ang lahat ng ang structure nito ay walang pinag-iba doon sa food pyramid ng Estados Unidos, na kung saan ang pinakamaraming kakainin mo ay kanin, tinapay at mga carbohydrates. Secondary or madalang ang pagkain mo ng karne at mga animal fats or fats and oil. No? So ang esensya ng ganitong disenyo ng pagkain dito sa Pinggang Pinoy, sa struktura nito, ang esensya nito ay high carbohydrates, low fat diet. Ito ay similar doon sa prinsipyo ng food pyramid noong 1992, na sa esensya nga niya ay high carbohydrates at low fat diet. Galit na galit ang mga ito sa mga matataba at fatty and oily na mga diet, lalo na yung tinuturing nila ng mga pagbabawal nila sa mga cholesterol, pag-demonize nila sa cholesterol, pag-demonize nila sa fats at sa mga oil. No? So yun yung mga ilang consideration natin bago tayo lumarga dyan, mga kalokart. No? Sapagkat sa makatwid, yun ang nakagisnan na ng maraming mamamayang Pilipino, at mula sa eskwelahan hanggang sa pagtanda, hanggang sa tumanda sila, no? Ay yun ang nakaukil-kil sa isipan ng bawat mamamayang Pilipino. Okay. Noong nakalipas na episode, na 75th episode, nang in-interview natin si Nanay Mel Cayabyab, siya isang CDK stage 3 patient na na-recover na, na-restore or na-reverse niya yung kanyang karamdaman ng chronic kidney disease, no? At nabanggit natin na sa buong Pilipinas sa kasalukuyan, actually ay mayroong datos na 7 million na mamamayang Pilipinong nagdurusa sa CKD. Okay. Nabanggit din natin sa mga naunang mga episode natin na ang bilang ng mayroong diabetes, type 2 diabetes in particular, on the average ay mayroong 5 million na mga biktima ng diabetes na mamamayang Pilipino, at umigit kumulang meron pang 2 milyon na hindi pa naitatala. No? So umigit naglalaro ito sa 5 million to 7 million ang mga mamamayang Pilipinong nagdurusa sa type 2 diabetes. Ngayon, gusto kong ulitin yung ilang datos natin naman tungkol sa hypertension. Ang datos ng Pilipinas, base sa kanilang survey noong 2022, ang 69.8
million na adults ay nagdurusa sa tinatawag na hypertension. No? Okay. Actually, itong 69.8 million ang bilang ng adult, rather, no? At ang pag sinabi nating adult dito sa data na ito ay yung 20 years old pataas. Hindi necessarily 60 seniors, no? So nagsisimula ito itong 20 years old pataas, ito yung 69.8 million adult dito sa Pilipinas as of 2022. Pero dito sa datos na ito, mga ka-low-carb, ang 30% nito, no? 30% ng 69.8 million na adult ay dumaranas at nabubuhay sa perwisyo ng hypertension. Ang 30% na ito ay equivalent ito ng umaabot ito ng 20.9 million individuals. Sa makatwid, ang ating estimate overall batay sa 2022 data ay mayroong 20.9 million na Filipino adults na nabubuhay ng may hypertension. Okay. So napakalaki ang bilang na yan, mga ka-low-carb. 20 million, isipin mo, umabot yan halos ng 21 million. At that was 2022 data, no? So 3 years ago. So sigurado ko umaabot ito ng higit diyan na mas malaki pa, no? Okay. Sa kabilang banda, ang bilang naman ng mga seniors sa kasalukuyan, actually as of 2020 census, no, ay mayroong 9.2 million na senior citizen. Ang mga senior citizen na tinuturing natin ay ang merong edad na 60 years old pataas, no? At itong bilang na ito, mga ka-low-carb, 60% nito ay nagdurusa ng hypertension. Actually, masyadong conservative itong data na ito ng data ito ng DOH actually, no? Itong 60% ng 9 million ay nagdurusa ng hypertension. I believe big majority, talagang konti lang talaga sa mga senior age 60 years old pataas ay nagdurusa ng hypertension. Pero siyempre, hypertension ang binabanggit natin dito, mga ka-low-carb, ano? Itong mga senior citizen natin ay napaka-vulnerable sila na makapitan ng iba't ibang mga metabolic diseases, metabolic dysfunction sa kanilang sistema. Kaya hindi lamang naniniwala ako na hindi lamang hypertension ang dumadapo sa kanilang sarili. Andiyan din siyempre yung hindi magandang blood sugar, no? Marami ang mga biktima rito ng diabetes at maraming may sakit sa fatty liver. Siyempre marami may problema sa gout, rheumatic na mga lolo at lola natin. At yun ang isang tinatawag na realidad na high vulnerability ng mga seniors natin. Kaya itong bilang na ito ng senior natin ay kailangan nating dapat na maikonsidera. No? So, isang salita lamang ng tinatawag na hypertension, itong 20.9 million, 30% ng ating 69.8 million na mamamayang Pilipino na dumaranas ng hypertension ay ganito. Ano ang kanilang ginagawa? Hindi ba? Kung ikaw ay mayroong hypertension, karaniwan, ang sasabihin ng doktor ay re-resetahan ng either losartan, Becardis, at iba pang tinawag nilang maintenance. No? At yun ay araw-araw nilang iinumin ng habang buhay. Sa makatwid, nakatali ngayon itong mga adult na ito, na adult at mga seniors na uminom ng ganitong mga gamot sa kanilang buong buhay. No? So isang bagay pa na liban sa hypertension, yung may mga suliranin pa ng diabetes, iinom din siya ng mga gamot para sa diabetes.
na para pagmentina at hindi lumala ang kanyang sakit. Metformin ang karaniwang inirereseta ng mga doktor at iinumin din niya ito habang buhay. No? Sa makatwid mga ka-low-carb, itong mga inumin synthetic and chemical-based na mga iniinom na gamot nilang ito ng mamamayang Pilipino habang buhay na iniinom, subalit hindi naman sila gumagaling, ito yung tinatawag na dagdag na burden, dagdag na pasakit, dagdag na kalbaryo ito sa individual na pasyente, maging sa kalbaryo, nagsisilbing kalbaryo ito ng pamilya, na buong pamilya, dulot ng ganitong mga sakit, lalo na itong type 2 diabetes na napakaraming komplikasyon na ito. Automatic yun. Kung meron kang diabetes, meron kang irregular na timpla ng blood pressure. Ganon din, siyempre, hindi mabuti, up and down, roller coaster ang iyong blood sugar level. No? So napakalaking suliranin ang mga ito, mga ka-low-carb. Ano ang kinalaman dito doon sa pinag-uusapan nating pagkain? Okay. Ang lahat ng mga sakit na ito, hypertension, diabetes, fatty liver, at iba pang mga CKD, at iba pang mga metabolic disorders sa ating katawan, ay idinulot ito ng ating mga kinakain. Ang patakaran nilang pinggang Pinoy, alinsunod sa food pyramid na nangunguna dito, pinakamarami sa ating base na kinakain ang carbohydrates, kanin, tinapay, pancit, noodles, at iba pang mga matatamis na mga pagkain, prutas na matatamis, ay kaya humantong ang ating kalusugan sa ganitong tinatawag na metabolic disorder. Of course, hindi pa kasama dito yung tinatawag nating karaniwang nilalantakan at paboritong lantakan ito ng mamamayang Pilipino, mga highly processed food, mga cake, mga burger, mga fries, at mga iba't ibang mga matatamis, fruit juice, at iba pang mga matatamis na mga pagkain o inumin. Ano? Walang ibang kinahantungan ng lahat ng kinakain natin na yan, kundi doon sa tinatawag nating kalagayan, kasalukuyang kalagayan ng ating katawan. So dito natin i-reconcile yung binabanggit ko kanina na let thy food be thy medicine. Yung mga kinain ba natin ng mga carbohydrates, highly processed carbohydrates, yung mga matatamis na mga pagkain na yan, yung mga cake, yung mga cookies, yung mga burgers, yung mga fries, ay nagsilbing medicine mo ba? Hindi, di ba? So, iyon ang iyong naging kalaban na dahil iyon ang naglikha. Linikha ang iyong iba't ibang mga sakit, lalo na yung hypertension na dinadanas ngayon ng tinatawag natin kaninang almost 9 million Filipinos, no? Na Filipino adults. Okay. So, paano natin ngayon ito lulutasin, mga ka-low-carb? Dito ngayon natin inirekomenda at ipinapanawagan sa lahat itong tinatawag nating low-carb lifestyle. Ano?